Magandang araw po at maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel at ng mga YouTube video na ina-upload ni Maestro Honorio. Maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Hunyo. At konting mga araw na lang ay welcome back na sa pasukan ng mga bata. At siyempre pa, ay muli nyo na namang matatanggap ang libre at walang bayad na weekly horoscope. At tulad ng dati, ang ating weekly horoscope ay 2-in-1. Nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, ay maaari nyo pang basahin ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ang nasabing mga aklat, kung hindi nyo pa nabasa, bilang patikim, ay inihahandog o libre nating ipinagkakalaubang isang nobelang pinamagatang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na hinango sa nasabing mga aklat. Ito'y isang chapter sa nasabing aklat hinggil sa pakikipagsapalaran ng isang binatilyo upang magkaroon ng kapangyarihan. At sa ngayon ay nasa ika-51 labas na tayo ng serialized novel na Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio. At sinerialize nga natin sa ilalim ng bawat weekly horoscope ang nasabing nobela upang kung mahilig kayo sa okultismo, mistisismo, magic at kapangyarihan ay maaari nyong balikan ang mga nakaraang weekly horoscope. Hanapin nyo ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, ikaapat na labas at pagduktong-duktongin nyo ang nasabing serialized novel upang maunawaan nyo at iduktong ang ika-51 labas na tayo ngayon kung paanong nakipagsapalaran si Aryabhata upang mabuksan ang mahiwaga o antigong baol ng kanyang lolo Damyang Agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At nang wala ang matanda ay palihim nga na binuksan ni Aryabhata ang nasabing baol at doon niya natuklasan ang iba't ibang aklat at iba't ibang pamamaraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At sa kasalukuyan ay binabasa ni Aryabhata ang kapangyarihan ng bawat planeta, ang kapangyarihan ng bawat araw, kung kailan isasagawa ang ritual magic. Kaya tunghayan nyo ang ika-51 labas na tayo ngayon ng nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo habang pinapakinggan nyo ang inyong magiging kapalaran sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo. At ngayon ay alamin nyo na ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo. Kaya nood na,
Weekly Horoscope, June 8 to 14, 2025. Aris, silang isinilang mula 21 ng Marso hanggang 19 ng Abril. Akala ng iba, malungkot ka at bigo dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto. Ang hindi nila alam, sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, mas malaki sa gusto mo ang swerteng paparating na sa iyo ngayon. Saktong malapit na rin ang panahon ng todo-todo ang buhos ng ulan. Kasabay nito, papalapit na rin ang panahon ng todo-todong swerte. Ang mapapasa iyo na may kaugnayan sa malaking halaga ng buhos ng salapi at material na mga bagay sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero 6, 12, 27, 30, 39, at 42. Taurus, silang isinilang mula 20 ng Abril hanggang 20 ng Mayo. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, sino ang pinaghaharian ng pag-aalinlangan at takot, pero nagagawa pa rin niyang tumapang at nakatatanggap pa rin siya ng mas marami pang mga biyaya at pagpapala mula sa langit? Ikaw yun! Kaya naman, dapat kang laging magpasalamat sa nasa itaas sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong kapwa at sa mga taong labis na nangangailangan. Gawin mo upang lalo pang mas dumami ang iyong mga biyaya at mga pagpapala mula sa langit. Mapalad na kulay ang maroon, maswerteng numero 2, 14, 25, 32, 36, at 45. Gemini, silang isinilang mula 21 ng Mayo hanggang 21 ng Hunyo. Kung sa iba, bingi ang langit at hindi naririnig ang kanilang samot panalangin, ngunit ang sa iyo ay kakaiba. Sa linggong ito, ikaw ay hindi kailanman bibiguin ng langit at pagdadamutan. Makikita at mararamdaman mo anumang mga bagay na kailangan mo sa buhay ay ipagkakaloob agad sa iyo ng nasa itaas. Kaya lang, marami ang mga lihim na maiinggit, ngunit ang hindi nila alam, hindi pa rin makasasagabal kailanman sa iyong pag-asenso at pagunlad ang lahat ng naiinggit at umiintriga sa buhay mo. Ang mas mahalaga sa ngayon, ituloy mo lang ang dati nang inuugali mo. Ang pagiging madasalin, ang pagiging
mabait sa kapwa at ang pagiging matulungin. Kapag lagi kang ganyan, mas malalaking halaga ng salapi ang darating. Malapitan at malayo ang mga paglalakbay at mapapanatili mo ring buo at laging masaya ang iyong pamilya. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero 5, 9, 17, 23, 37, at 41. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, kitang-kita sa malinaw na bolang kristal na magara ang mangyayari, kung saan ngayong nalalapit na ang karawan mo. Kung may kahilingang kasalangit, ngayon mo na sabihin at ito ay tiyak na magkakatotoo at ibibigay sa'yo. At kung may gusto ka pang mangyari at kung may iba ka pang kahilingan, ngayon din ang tamang pagkakataon upang ito ay magkaroon ng katuparan. Lalo na't kung ito ay muli mong idadalangin ng taimtim at seryosong hihilingin sa may kapal. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero 3, 15, 18, 21, 24, at 33. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, huwag mong hanapin ang wala sa tabi mo dahil hindi yun darating. Magsaya ka ngayon kung sino ang nakakasama mo dahil siya ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Ganon din sa mga bagay-bagay. Wag na wag mong hahanapin ang wala sa iyo dahil ito, bagamat hindi mo matiyak kung darating o hindi darating, ito rin ay ikalulungkot mo lang. Sa halip, ang dapat mong gawin ay maging thankful kang lagi sa bawat bagay na nasa sa iyo na. At maging thankful kang lagi sa iyong pagising sa umaga at sa bawat bagong araw na dumarating sa iyong buhay. Kapag lagi kang thankful sa iyong buhay, makikita mo mas marami, siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya at mga pagpapala ang sunod-sunod na darating mula mismo sa langit. Mapalad na kulay ang golden yellow. Maswerteng numero 1, 17, 25, 32, 38, at 44. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Hindi matatawaran ang talas ng iyong isipan. Tulad ngayon,
Masusolusyonan mo ang suliranin ng isang kaibigan. Tatanawin niyang malaking utang na loob ang napakaganda mong advice na ipinagkaloob mo sa kanya. Dahil dito, bagamat hindi makagaganti ng direkta ang kaibigan mong natulungan, magugulat ka dahil ang langit ang gaganti sa iyo ng isang siksik-liglig at umaapaw na mga pagpapala mula sa langit na may kaugnayan sa isang lihim pero masarap na relasyon, na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi at may kaugnayan sa iyong karir, sa pagkilala at karangalang panlipunan. Mapalad na kulay ang gray, maswerteng numero: 5, 8, 14, 28, 31, at 43. Libra, silang isinilang mula 23 ng Setyembre hanggang 23 ng Oktubre. Kapag ang puso ay nagmamahal, kusang gumaganda ang kapalaran at siyempre gumaganda ka rin. Pero ang tanong, marunong ka bang magmahal? Dapat lang na marunong ka, sapagkat sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, ipadama mo na ngayon ang iyong pagmamahal, ang iyong kares, ang iyong lambing at hagod sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa isang tao dyan na laging nagmamaktol at tila pasimpleng nagtatampo sa iyo ng palihim. Kapag nagawa mo yan, usa ka nang suswertihin at lalo pang gaganda. Hindi lang ang pisikal mong anyo, kundi lalo pang gaganda ang iyong kapalaran. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero: 6, 15, 24, 27, 39, at 45. Scorpio, silang isinilang mula 24 ng Oktubre hanggang 21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, malalaglag sa iyong harapan ang mga bituin sa langit, na ang ibig sabihin ay sila na mga mayayabang at dating nanlalait at umaapi-api sa iyo at mga nagmamataas ay unti-unti nang magsisibagsak at sila ay lihim at lantarang mapapahiya sa iyong harapan. Habang ikaw naman ay walang kahirap-hirap na patuloy na pagpapalain, aasenso, at sa tulong na rin ng langit ay aangat pa ng aangat pang lalo ang iyong kabuhayan. Hanggang sa ikaw ay walang kahirap-hirap na yayaman na ng husto. Mapalad na kulay ang lavender, maswerteng numero: 1, 9, 18, 23, 37, at 43. Sagittarius, silang isinilang mula 22 ng Nobyembre hanggang 21 ng Disyembre.
sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo. Ngingiti ang swerte sa iyo. Maraming mga pangyayaring papapor sa iyong kagustuhan. Higit lalo sa aspeto ng iyong karir, sa aspeto ng pag-ibig at ganun din sa aspetong pagkakaperahan. Upang lalo pang magtuloy-tuloy ang pagdating ng swerte at magandang kapalaran. Mula ngayon, iwasan mo nang magsungit at sumimangot dahil kapag lagi kang simangot at hindi maipinta ang pagmumukha, kahit na sabihin mo pa at alam mong namang maganda ka, ay waipek pa rin. Sisimangutan at pagsusungitan ka pa rin ng kapalaran. Kaya alam mo na ang dapat mong gawin ngayon upang lalo ka pang swertihin at magtagumpay. Ngiti at maging masayang lagi. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero. 5, 13, 21, 33, 38, at 42. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sobrang tamis ang bunga na inani sa hinog sa puno. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, huwag kang magmadali nang sa ganun ay hindi pumangit ang bunga ng iyong mga pagsisikap at pagpapagod. Basta't kumilos ka lang ng swabing-swabe araw-araw. Hindi nagmamadali pero patuloy na nagsisikap. Darating ang panahong gagantimpalaan ka rin ng langit. Matutupad ang lahat ng gusto at pangarap mo sa buhay, lalong-lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa material na bagay, sa bulto-bulto at malakihang halaga ng salapi, hanggang sa ikaw ay talaga at lubusan ng yumaman. Mapalad na kulay ang orange, maswerteng numero. 4, 19, 25, 28, 32, at 44. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Hunyo, idinadaan ka sa mga pagsubok ng mismong langit para maging matatag ka dahil ang malalaki at mabibigat na magagandang kapalaran ay para lamang sa matatatag at matitibay na nilalang na kagaya mo. Kaya naman, manalig ka at sigurado na ang magaganap. Paparating na sa iyong harapan ang malalaki, grande, dambuhala, at mas marami pang magagandang kapalaran na halos hindi mo pa nararanasan sa tanang buhay mo, na sobrang dami at sobrang ganda talaga. Mapalad na kulay ang aquamarine, maswerteng numero. 7, 11, 25, 29, 35, at 41. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa buwang ito ng Hunyo, habang ang iba ay nagsasaya, ikaw naman ay makabubuo ng pangarap.
Isang pangarap na tiyak na matutupad. At ang mag-aarapan nito, bukod sa papayagan ng langit na magkaroon ng katuparan ng pangarap mo, ay may dagdag pa itong bonus na malaking halaga ng salapi at maligayang pagpapamilya, mga malapitan at malayo ang mga paglalakbay, at habang buhay na peace of mind at ligaya. Mapalad na kulay ang mint green, maswerteng numero 1, 10, 22, 31, 34, at 44. Maraming salamat po sa nanood at tumangkilik ng weekly horoscope. At syempre pa, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At ngayon nga palang nalalapit na Independence Day ay muli na naman nating tinalakay ang isa sa ating mga playlist, ang Everything Under the Sun. At ang ating latest na video ay tungkol sa araw ng kalayaan at ang mismong birth date ng bansang Pilipinas na June 12, 1898. Dahil dyan ay inanalisa rin natin sa ating latest video ang tungkol sa magiging kapalaran ng ating bansa at kung paano tayo makakaahon sa kahirapan, kung paano tayo unlad at sino ang susunod na magiging pangulo ng bansa na mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kaya panoorin at abangan nyo ang ating pinaka-latest video sa buwang ito ng Hunyo, ang Independence Day Special. Everything Under the Sun, Events and History. Ang kapalaran ng bansang Pilipinas at ang susunod na magiging pangulo ng bansa. At bukod sa ating latest video na Everything Under the Sun, Independence Day Presentation, ay maaari nyo ring balikan ang iba pang mga playlist sa ating YouTube channel. Nandyan ang Sikreto ng Guhit ng Palad ay pag-aanalisa sa pamamagitan ng palmistry. Malalaman mo sa pag-aanalisa ng guhit ng palad kung sino-sino ang mga taong yayaman. Kaya panoorin nyo ang ating playlist na Swerteng Guhit ng Palad. At meron din tayong playlist na Swerteng Numerology. Ito na may pag-aaral hinggil sa birth date at destiny number, kung saan ay sa swerteng numerology tinalakay natin ang mga birth date na yayaman. Kaya panoorin mo rin ang ating playlist na Swerteng Numerology. At meron din tayong Swerteng Punsoy Tips, kung saan di mo na kailangan magbayad ng punsoy expert para mapunsoy mo ang sarili mong bahay o ang iyong business site. Sa pamamagitan ng mga punsoy tips na tinalakay natin ay malalaman mo ang basic principle ng pagpupunsoy. At meron din tayong Swerteng Handwriting Analysis and Signature Analysis sa ating playlist upang malaman mo naman kung paano mo babaguhin ang iyong sulat kamay at signature upang mabago at gumanda ang iyong kapalaran. At sa mga mahilig sa panaginip at nananaginip ng kung ano-ano, nais mong interpret ang iyong panaginip, mayroon din tayong Swerteng Panaginip na playlist at lihim ng iyong mga panaginip na ang pag-interpret ay binase sa psychologists na si Sigmund Freud at Carl Jung. Kaya ang dream interpretation sa ating playlist ay mala scientific. Puntahan mo lang at balikan ang ating playlist na Swerteng Panaginip at mga lihim ng panaginip. At meron din tayong playlist na
swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang kapalaran ng 12 zodiac sign from Aries to Pisces upang malaman mo ang iyong basic traits at kung paano mo babaguhin ang iyong ugali, ang iyong tadhana, ang iyong destiny upang mabago mo ang iyong kapalaran. Kaya pasyalan niyo lamang ang ating swerteng horoscope. At ang ating pinaka-latest ay ang swerteng nunal. Sa pamamagitan ng pag-interpret ng nunal, malalaman mo kung saang bahagi ng katawan ang nunal na nagpapayaman. Kaya puntahan mo lang ang ating playlist na Swerteng Nunal. At meron din tayong playlist na Prediction 2025. Ang kapalaran ng 12 animal signs sa taong 2025 o sa taon ng Woody Snake ay inisa-isa natin sa Prediction 2025 at tinalakay din natin sa nasabing playlist kung sino ang animal sign na yayaman sa 2025 at sino-sino ang animal sign na suswertihin sa taong 2025. Kaya kapag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang ating mga playlist upang matuto kayo ng sarili ninyong pag-aanalisa sa inyong kapalaran. At siyempre pa, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na ipagkakaloob sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.